Mabuti po ang Diyos. Amen. Nilog na tayo lang ay magkatipon na kayo ng gawain. Kaya, lagi sinasabi natin na gusto mo, isipin ka ito, tuwa mo sa tahanan. Kaya natin sa ating paggalaw na gawain, ang isipin natin yung gagawin natin sa ating mga buhay. Ano po? Amen. Mabilis lang ang oras, kaya wala pong magkukwentuhan, tayo yung makinig, ang ating mic po, pero salamat sa Panginoon. Amen. At kayo maglalala kung nahihirapan kayo makinig sa mga isang nakaplano na yan sa Panginoon. Amen. At kayo maglalala, ngayon na yan sa masisunod na araw, sa liwanag niya ng marinig yung salita. Hindi na kayo ang bulitin natin. Alam na yung mga layo-layo ng salita, kaya ang nilayo na lang boses. Nakasan? Sabi ng aking ako, ano ba yan mga yung bibig mo? Lalo nga kami nga, di sila narinig ba yung boses ko? Saan ka ba nagagawain kayo? Ha? Ganun? Hindi ko ba? Sabi naman ng mga tuloy-tuloy niya, karinig yung kahit wala sa church. At yung mga nagsasalita patungkol sa Diyos, malakas ang boses. Amen po? Kahit pinumako sa aral ng Diyos, kung po sa may mga Bible, nakipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Hebreo. Hebreo 4 verse 6. Bababa. Ang sabi po rito, ang mga nakarinig, uulitin ko po. Kasi minsan ko lang marinig yung mga bagay na saan ka nagaling, sumumpa ako eh. Ano yung message? Ang ganda. Ano yung nakalimutan ko eh? Yun po. Kailangan yung message na gusto makasa sa ating isip. Nakarecord sa ating isip, nakatago sa ating puso para yung mga gawa ng kaaway dito sa makakapipay sa mga buhay na nakikilitan sa ating Diyos. Kailangan po muli natin ang pagkakas. Yun po. Mag-record sa isip, sa puso, para ang gawa ng mga demonyo ay hindi makapagpapalik sa buhay ng mga isa. Ang sabi po niya rito, Hebreo 4 verse 6, bababa, ang mga unang nakarinig ng magandang balita, yung mga unang pong nakarinig, ulitin ko po, ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi makapasok sa lupain ng kapalignahan dahil hindi sila sumampalataya. Yun po yung una. Ngunit, may mga inaanyayahan pang pumasok sa lupain ng kapahingahan. So, di ba mapalad tayo? Yung mga una, na mga nakarinig, hindi daw sila sumampalataya. Kaya yung mga lupain ng kapahingahan, hindi po nila nakot. Hindi nila naranasan. Pero sabi niya, may mga inaanyayahan pang pumasok sa lupain ng iyon ng kapahingahan. Kaya po rin nagtanda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niya ngayon. Ano pa ka natin sila? Isa pang araw. Kasi nung mga nakaraan, hindi ka nakarinig, hindi ka nakagalaw. Nagtakda ang araw ngayon kung bakit ka narito. Nagtakda sa araw ngayon. Amen? Sabi po niya, ngayon pagdating sa Diyos, muli nagtanda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niya ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David, sa kasulat ang nabanggit, kung mahabang panahon na po, sa mahabang panahon, sinasabi po niya rito, sabi niya rito, ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong puso. Amen. So, ibig sabihin, kung titingnan natin yung sinabi sa unang salata ng Biblia, mayroon ipinangako ang Diyos sa lupain niyang kapahingahan. Ito bata, sinabi niya sa mga lumatipa na dapat daw ang kaoy magpahinga sa ikatong araw. Yung inilaan niya din para sa kanyang sarili, at ganoon din naman sa mga nanampalataya. Pero ang sinabi niya ngayon, may mga lupain, may kapayapaan at kapahingahan. Ayun sabihin, may ipinangako lupain ng Diyos, diba? Nagpapahinga saan yung mga tao sa pagpapalagay
kapos, hindi lang sa material, sa mga financial na hindi sa mga bagay ng material, sa mga bagay ng spiritual. Lahat ng bagay na kakapusan, ang sabi ng Biblia ay hindi ka sumampalataya. Pag alam mo na sinasabi ng salita ng Diyos, na ang pananampalataya ay nagdudulot ng kaalwanan, hindi lang sa kaisipan. Kaalaman, espiritual, lahat ng mabubuting bagay ay dinudulot ng salita ng Panginoon. Hindi po ba? Amen. Ano pag sinasabi ng Biblia kung bakit hindi makaranas ka may mga pagpapala, yung mga Kristiyano na niniwala ako, no? Hindi ko po nila lahat. Pero bakit sila kapo sa kaisipan? Kapo sila sa tiwala. Kaya gumagawa sila ng hakbang ayon sa kanilang kakayan. Hindi nila pinapaubaya sa isang mga bagay na kailangan mo. Kaya ito ay ng Lord kung gagalaw ka ng tama. Amen. Amen? Bakit ko sinasabi? Kasi sa buhay ko, ganyan naman kasi ko yung buhay ko. Lingid sa inyo, kalaman, ang Diyos ay nagpapadala ng mga pagpapala sa buhay ko. Alam natin ngayon na krisis ang panahon, sinasabi ka, anak boy, magsasara ang rice mill, doon ako natatak sa mga rice mill na imported ang paninda. May mga times na halos wala akong masisingil. Eh, panahon pa nga, namuna ka ng libo, ang benta mo lang, 450 lang. Nararanasan ko yan. Pero ang Diyos ay may mga pinapadala, hindi mo. Wala sa hinagap ko, natatanggap ako ng ganito. Yung nakaraan mga linggo, natatanggap ako ng libo. Tapos last, ngayong linggo lang ako dahil wala akong kinita. Ang tiniwala ko, sabi naman na yung may tulong ako nagiging din. Pero gagawin ko, kaya ano may Diyos naman. Amen. Pwede ko lang sa inyo pumunta ako sa wala. Kasi kita kaya sa wala. Ako po ako sa upuan sa wala, pagpasok mo sa anong bahay, may dumating na lalaki. Yung lalaki lang, may nakuntis na ng cellphone ko sa buhay ng Lord. Na nakakibigyan kita ng sa libo. Kailangan ko lang maklaim yung pera ko sa dito sa 60,000. Sa libo. Bakit mo ginagamit yung number ko? Hindi naman yung sa'yo. Ibalik mo sa akin yung cellphone ko. Pero kailangan yung cellphone. Bibigyan na lang kita ng extra ng pera para bumili ka ng pera. Sa madaling sabi, yung pera hawak-hawak niya, inirelease ng Diyos ibigay sa akin. Amen. 2,000. Sa ganun kasimpleng paraan. Hindi ako nagkaroon ng pagkakitan sa iba, mangutang. Kung ang pinadala ng Diyos, ang sabi kasi niya, kung susunod ka sa aking mga tuntunin, pagpapalain kita. Amen. Kung susunod ka sa aking mga utos, susumpain kita. Napakalinaw sa pandinig ng mga nagbabasa ng Biblia ang ganong mensahe ng Diyos. Amen. Amen. Kung bakit ang hindi sila nakapasok sa lupain isinangako ng kapahinahan, kasi hindi sila naniwala, hindi sila sumampalataya sa salita ng Panginoon. Pero pagkatuloy man ang sabi ng salita ng Diyos, nagtanda pa ng huling araw ang Panginoon ang panitang at ito yung araw na ngayon. At pagdalipas daw ng mahabang panahon, sinabi niya ito sa kahinto at sa kapayagan ni David, kung marinig daw ng Diyos na Diyos, pagpapatigasin natin ng puso. So, ibig sabihin kung katigasan ng puso mo, yun ang magdadala sa iyo ng pagkahadlang kung bakit yung mga pangako ng Diyos ay hindi mo mahanggap. Amen po. Alam ko sa nanay, wala nang matigas ang puso. Kaya ba na kung nagtitigas-tigasan lang siya? Kasi dudurugin niya, yung tigas mo na yan, dudurugin niya ng salita ng Diyos. Kung magpapalulog ka, kung magpapabasag ka. Kaya kung basagin ang Diyos, wala mo lang ng narasakat, kaya kanyang buuin, ayon sa kanyang labis at larawan. Hindi po ba? So, yun ang pagpipilian mo, magiging matigas mo yung puso mo, hindi ka matasampalataya. May ipinangako, pero ayaw mo pa rin kasi matigas ang puso mo, matigas ang ulo mo. Sino yung lugi? Yung Diyos ba nagsasabi na ikaw na sinasasabihan? Hello? Amen. Naniwala mo ba? Amen. Ito may mensahe ng Diyos, ito yung pinapasabi lang. Hindi wala akong nakatulad kanina. Ito yung salita ng Diyos na pinapasabi lang. Amen. So, kung maunawaan mo, salamat at maliliw naman eh. Ay, hindi
Amen. Huwag daw patigasin ang puso. Pag matigas ang puso ng isang tao, iisa lang ang kahulugan niya. Hindi sila bubuhay sa kabungiran at kabanalan, kaya bubuhay sa bawal na ipinagbabawal ng mga bagay na mga bagay na Diyos. Kasi kung sumunod ka sa kahulugan ng Diyos, pasagsa na, namoy ka na nabago na ilulma ka na. Ayun po. Amen. Hindi na namin ang Diyos na mag-ibig sila ko siya nagtuturo po. Amen. Paano ba tayo matuto? Paano ba tayo magbago? Lahat tayo dumaan sa iba't ibang uri ng problema. Sino ang problema? Eh kung ako akala mo, ikabang na ako, pero pinupulpo ko ng Diablo. Wala siya magagawa. Dahil nasa Diyos ako. Amen. Hindi. Araw-araw ako kitikmaan sa demonyo sa buhay. Pero alam ko, isa na ang kagaya ko, may Diyos naman. Amen. At hindi hayaan mo sa magtagumpay siya sa pangungulib mo sa buhay ko. Kasi naniniwala ko, ang Diyos ko ay mas makapangyarihan kahit kanino. Amen. Yun po yun. Sa buhay natin sa ating puso isip na walang magagawa yung mga problema at pagsubok mga kapanakan sa buhay natin mayroong Diyos na nakatigil sa atin ko. Yun lang po yun. Hindi maging matigas ang iyong puso. Amen. Willing kang magpabago, willing kang sumunod. Yung pangkalungan ng Diyos. Kasi pinapangako siya. Kung gusto natin makalit yun, tayo po ay susunod sa Panginoon. Maliwanag po ba? Kung ayaw natin makamit, ay magsigatigasan tayo sa Diyos. Tayo rin naman yung lugi. Yun po yung natututunan ko sa salita ng Diyos. Minsan masakit, pero kasi magagawa eh. Minsan masakit, minsan magirot, mahapdi. Huwag natin hintayin na habang tayo nilakas pa, nakakalakad pa tayo na maayos, wala pa tayo nilakad tayo na kayuba, gamitin na natin ang ating pag-uusap sa church, paglilingkod sa Panginoon. Kasi kung dumating yung time na hindi ka na makalakad, at sinatake ka na ng mga gawa ng kaawal, gusto mo na gawin hindi na naman. Kaya yung pagsasamantala sa bawat pagkakataon, napakabuti mo. Samantalin daw ang bawat pagkakataon, sabi ng Panginoon. Habang may pagkakataon, samantalain mo na makasunod ka sa Diyos. Amen. Kasi baka yung pagkakataon yan hindi na maulit. Pagsisihan mo rin na. Hello. Yung may inaangkot siya, puri ng Panginoon, nakapuli ng tulisin. Aga pa, sabi niya po Pedro, alam niya, hindi pa lang po ng umaga, hindi pa lang ng mga yan. Kaya po hindi matutulog. Kung may natutulog dyan, yun po eh. Ngayon po. Hello. Ganun po ang mensahe ng Diyos sa bawat isa. Ngayon, ang sabi po sa aklat ng Kolosas 1 verse 9-10, mula nang marinig namin ito, patuloy namin idinalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo, ang nanglubusan ang kanyang kalooban upang sa pamamagitan ng kalulungan at pag-unawang kaloob ng Espiritu, sa gayon, sabi po niya rito, ay makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Amen? Magaganda ang mensahe. Kung malawak na ang pagkakilala mo sa Diyos, kung malawak na sinasabi ng Biblia, sabi ng Panginoon ko yung Apostol Pablo, di mo ba? May nananalangin sa bawat isa. Hindi lang sa panahon ng mga apostol. Dito sa panahon ng Jesus is my life church family, may nananalangin bawat isa sa inyo. Palakpakan ninyo, sinong sa inyo na buhay. Araw-araw. May team fasting ng Jesus is my life. Araw-araw lahat ng mga leaders, nananalangin sa lahat ng attendee, sa lahat ng mga leaders, sa lahat.
Lumayas tayo sa mga sakit. Ipagkatiwalaan natin sa Diyos ang ating buhay at palalayain tayo ng Diyos. Ako pala lang parang itakas mo ko sa mga bagay na magpapahirap sa akin. Itakas mo ko ako at hindi ko yan kaya. Itakas mo ko ako. Ikaw. Pag itinakas ko lang, walang demonyo makakaano sa akin. Sabuhin natin na. Kaya sabi niya dito, ipaunawa ang mga looban ng Diyos. Ang looban ng Diyos na lumalim ka na makapaglingkod ka. Amen. Ang looban ng Diyos sa'yo na lumalim ka. Sumadalan ka sa lahat ng mabubuting bagay. Kasi ang kalooban ng Diyos sa buhay na mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya kung bakit sa iyong puno, wala ka sa iyong puno. Amen? Kasi ang kalooban ng Diyos ay nababago na. Tinignan niya, ibibigay sa'yo, isumukay ka. Sa iba na lang. Amen? Nakalisin mo nun. Bakit? Kaya, kung hindi kayo nakakapagalangin sa araw-araw, ay bakit kayo manalangin? Kahit may nananalangin sa inyong pastor at mga leaders. Kaya mapapanag tayo na nasa Diyos. Amen. Kahit anong lugar, pinanalangin sa Diyos, ayaw ng Diyos sa lugar kumasal ka. Amen? Amen. Kaya maging magpayapa tayo sa Diyos. Ang kapayapaan ay dinudulot, inaalok ng Diyos ay hindi kaya bayaran ng kahit anong pagkapahirap ng kabuhay. Libre lang po yan. Kaya masaya maging Kristiyano na may tiwala sa Diyos, may pananampalataya sa Diyos, may pakikinig sa Diyos. Masarap ang buhay niya na sa Panginoon. Ano naman sa rin sa Kristiyano yan? Inaranasan mo. Naranasan niya. Kung kami naranasan ng pastor, naranasan ko, mararanasan niyo. Amen. Hintayin niyo yung takdang panahon na kayo sumunod sa Diyos at hindi kayo mabibiro sa inyong inaasahan sa Diyos. Ang Diyos ay totoo, hindi sinungaling. Amen. Totoo po yun. Tulad na sinabi ko, ako'y bibig sa puhunan. Binigyan siya sa lakas ng ang Diyos ay nagpapadala ng kapunan. Ano nabibigay? Ito ako, hindi lang din naman. Katulad ko rin naman na nawawala. Kaya bakit nagpapadala? Hinihipo sila ng Diyos. Kasi kailangan naman ako bibigyan ko siya. Sa inyo din, mangyayari din yan sa iyo. Kung nakita ng Diyos ninyo pagtatanong sa kanya ay totoo, hindi kayo mahihirapan. Hindi kayo kailangan po sa kanto. Dahil mo na may tubo. Pero ang Diyos ay hindi patubuan. Diba? Ang Diyos ay hindi ng tiyak at ginto at kapiyahan. Hindi kami mero. Para ikaw ay magbigay na ng ginto kasi hindi ka nagiging yung pinagawan. Hindi ka empleyado ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos sa tagapagbanan ng kanyang minahan. Amen? Diba? Wala naman si Lord. Kaya yung mga kapayapaan, yung mga kaloob ng Diyos. Lagi mong isa-isip. Magpakabuti ka rin sa magpakatagda sa iyo at lahat ng bagay na binulog. Hindi mo pa yung pinapanalangin, yung mga tinalangin. Hindi mo na rin, alam na siya kaya. Iniisip mo lang, hindi ko binibigyan sa dito. Mag-iisip mo pala yung mga. Kasi nasa selektif na tatalog ng dito nasa selektif pa lang. Amen? Amen mo ba? Amen. Ang gusto na Diyos ipaunawa sa atin yung kanyang kalooban. Amen po ba? Di ba napakalinaw? Salamat sa Panginoon. Mayroong Diyos na nagmamalasakit sa atin. Amen. At sa pamamagitan naman ng karunungan, ang nagkaroon ng karunungan sa buhay mo, sa buhay ko ay ang Espiritu mula sa Diyos. Kaya yung Espiritu pinagay ng Diyos, huwag kong tangkaingkig sa tingin kasi aalis yan. Wala namang kapatid, hindi ka pa nag-pray, hindi ka pa nagbasang. Nagawain niya yun. Wala magpapaalala sa'yo kasi umalis na yung paalala mo. Yung nag-remind sa'yo umalis na bakit natitigatis siya sa'yo. Amen. Dito siya nananahan, sabi ng ating kapatid, ang tagal ko lang ginana ang Diyos lang, dito ka lang pala. Nung tinanggap niya si Cristo, naman andito lang pala ang Diyos, hindi ka lang pupunta kung saan. Simpleng pilit mo lang, andyan ang sagot ng Diyos. Sabi niya, di ba? Ayaw ka lang na Espiritu, iniiwasan siya. Huwag natin may alam na iniiwasan po tayo. At wala naman doon din may, uy, nagawain mo yun sa church linggo, hindi ka nakasamba. Bakit ko nasasabi? Pero nasan
Pagkatapos isang tayo ng Apostol Pablo, kahit ito totoo. Si Apostol Pablo po yung bigla dito sa aklat ng Colosas. Gusto ko sabihin mo, paano ako'y nagsimulaan sa Panginoon. Meron tayong kapatid na nandun sa Intex, sa dulo ng Intex. Makikita mo yung McDonald's sa sumunod sa karoon. Doon ako sinindang Lord sa buhay ng pastor. Maputi, malikabok, hanggang bibig ng puti, mabato. Wala ko tiniraining nandito sa buhay ng pastor. Umiiyak ako ng pagod na napakahirap ng lakad ko. Wala akong mamatay. Napakait, wala akong payo. Alas 3 ng hapon. Kung ano itin ko, lalo akong kumitin. Sabi ko, ang pangit-pangit ang babae mo. Kupang itin. Pinatay ang lumiyod ko. Pero isang araw ng Huwebes, naglalakad ako sa aming bahay. Ang layo ko sa kabinet. Gumampas ako sa kabinet. Lord, ano po ganyan? Bakit po? Ang sabi niya, dinig ko, Huwebes ngayon may hayo ka sa Intex. Amen. Dinala ako sa lugar na layo ko. Bakit ang nakatak sa kabinet? Ang sakit ng bala. Sino yun? Yun ang banal na espiritu na nagpapaalala sa akin. May hayo ka ngayon, nakalimutan mo. Eh kung wala, hindi nakatulog ako, wala akong, yung ako naghihintay sa akin, tuyo nila. Ang tagal naman ang magbagay ng sabi. Pero dahil mayroon din na nagpapaalala sa pamamagitan ng kanyang espiritu, nagtatagumpay tayo sa buhay. Amen. Kaya pakalaking siguro. Eh ba? Napakalit na ang salita ng Panginoon. Kung uwalawain natin mabuti, kahit nakauwi ka na, sinabi na maganda. Maganda talaga kasi na-record sa photos video. At dadalhin ko sa inyo ang pangalakobi sa pagkakas. Yun po yun. Hindi nakalimutan. Dahil pinagsugal, huwag isip mo sa mga bagay. Pag nasa church at mag-isip ka sa gawain ng Diyos. Huwag kang mag-isip sa personal. Si cellphone dyan, sinasaway ng Diyos, pangalan ni Jesus, tulad sa mga kabataan. Hindi pa naman nga pagpagaliwan sa cellphone, nasabihin o sikita lang matandaan mo. Diyos ang may sa buhay ko, hindi ako yun. Turutan lang ako nila gagawa kayo dito. Sino po? Amen. At ang sabi niya, pag tayo naman natin ang kalooban ng Diyos, napakaganda, di ba? Yung ating pamumuhay, di ba? Di ba sabi niya dito? Magiging karapat-dapat kalugit-lugod sa Panginoon at sasagana kayo sa lahat ng uri ng mga mabubuting gawa. Ano yung mabubuting gawa? Marami. Kagamat hindi nga yung pinakamalalim na kakainan sa buhay mo. Yung mabubuting gawa, kapatid yan ang pananampalataya. Kasi kung wala kang pananampalataya mo, magagawa yan. Ang takay ng mabubuting gawa ay ang pananampalataya at si Jesus po yun. Yung kung kaya mabubuting gawa, yung pananampalataya kasi kung wala kang pananampalataya, wala kang magagawa dyan. Nakakaiisip ko yung mabubuting bagay sa... Wala naman sa pagkakas wala naman tayo magiging pera dyan. Di ba may ganon? Pero naniniwala kasi pananampalataya, kung may pera wala, kailangan mo siyang puntan kasi kaluluwa siya. Hindi mo nagbibigay ng lagbibigay. Eh ganon, mananagunin ko lang yun. Kumangayo dahil gusto mo sa pera. Pero sa tagalitan is my life, hindi po ang pera yung mga tao dito. Kung maaari lang daw ako ng ibig. Paano yung pagpasalat ng dumami sa kanyang buhay na walang pagkaputo, walang pagkapatid. Gumawa ka sa Diyos na wala kang dinigihan. Bahala ang Diyos. Kung gusto mo lang mag-hindi, baka naman pinibigyan mo lang ang Diyos sa kaya naman. Pero hindi naman na Diyos. Kaya huwag kang magbibang sa Diyos. Kasi pag ikaw ay nagbibang sa Diyos, buhay na sa Diyos. Wala nang Diyos na nagagamit sa Diyos. Kung magpinigod ka, gawin mo ng masaya na wala kang hinihintay. At umasa ka sa Diyos na nakakita sa ginagawa mo, hindi pa sa bayad ng Diyos ang kakalapin mo. Yun po ang naranasan ng mga lupain mo. Sa simpleng kaisipan, wala pang dalaman. Sinusang dumating mo ka lang ng Diyos. Kasi naniniwala sila na ang Diyos ay mabuti. Amen.
Maging kalugod-lugod ang sabi niya rito sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng mabubuting gawa at lalawak ang iyong pagkakilala sa Diyos. Kung lumawak yung pagkakilala mo sa Diyos, sa tingin mo, sino ba niya kilaban? Di ba ikaw din? Amen. Kung lumawak yung pagkakilala mo sa Diyos, natuklasan mo yung lahat ng bagay na hinahanap mo ay nasa Diyos, sino ba yung nakikilaban? Hindi mo yung isang ordinaryong kumpanya na limitado lang yung mga benepisyo. Ang kumpanyang benepisyo niyan, SSS, PhilHealth. Ito sa Diyos. Ay, benepisyo sa Diyos. Amen. Buhay. Buhay na walang hanggan, malusugang walang hanggan, kapayapaan walang hanggan, gayaan walang hanggan, kapapala walang hanggan, lahat ang benepisyo sa parang ba? Amen. Minsan naman, papala ka ng solo. Hello. Sulit na nalilin. Sigapin natin yung makasya kaya na maaga ka. Kasi wala pa lang ang totalidad ng gitara na absorb na natin yung mensahe. Hello. Sulit na mga nalilin. Hindi kayo kinakastigo pinamamahal kayo ng Diyos. Pinamamahal kayo ng Diyos kasi gusto ng Diyos na yung katapatan sa pagsunod sa paglilingkod na kapaloob mo yung lahat ng pangako ng Panginoon sa buhay natin. Hello. Ito ba? Ganon. May ganon sa Jesus is my life. Ano yung mga parang ng mga ito? Sa buhay ng pastor na patuloy na minumod ng Lord. Sa buhay ng maranasan nyo, sasabihin nyo, ang saya-saya. Habang nasa problema, payapa-yapa. Habang nasa pagsubok, pagkapag-asa. Purihin ng Diyos. Amen. Kaya nung ipagmalaki yung buhay na pananampalataya mo. Ganito man ang buhay ko, hindi katulad ng buhay mo. Pero mas napipil mo yung kapayapaan at kaginawaan sa buhay. Hindi ka tulad ng iba. Bakit? Mayroong Diyos. Amen. Ganun po kabuti si Lord. Ano yun eh? Minsan, nakatasan kami siyempre, nakatasan kami ang pagkuro. Doon ka ba? Pero kasi hindi mo naman ang pagkuro eh. Hindi pa lang bakit. Hindi naman nagturo ka na. Eh siyempre, ito naman ang baguhan. Siyempre, ang tatanggap eh. Ay, may mga nagsusugat na ngayon na nakahalak doon. Pagkatapos, ninapitan ako. Ano ka ba naman? Ang dami-dami ng isuturo, yan ba? Di kang natatakot sa mga yan? Eh, di ba lang? Yung putrihin na binigay sa akin ay mas hindi nakakatakot kung di nagtutuhin. Amen. Kung matatakot ako sa mga yan, paano nila ako sila para magturo dyan? Sinagamitan ako. Nakasal ko. Kaya baka na lang, tumayo ka, tumigil na sila, lumapit na sila sa akin, di ba? Kasi pag sinabi ng Diyos na sarili mo, hindi ako natatakot. Kung parilin ako na yung bahay, okay lang. Bakit? Nasa kapalitan ako lang. Hindi ka sinakatalo, inaano mo. Pinuturuan ka lang sa mga bagay na mali mo para makakita. Ayaw ko magalit ka na kagalit. Ayaw ko magalit ka ng Diyos. Pinagalit ako, okay lang. Kasi ako yung natatakot yung magsalita. Tama ko Amen. yun. Buhay ng Diyos. Yun yung nakipag-awat sa hindi ko yung gagawin. Kasi walang Kristiyanong nakikipag-awat. Habang inaaway niya, pinanalangin mo siya. Panginoon, tulungan mo siya magago para sa kapayapaan ko. Nasa natin ba yun? Ganun ang gagawin natin. Wala ka tatakot na lingkod ng Diyos mag-release ng salita. Sige! Okay. Order ng Diyos yun eh. Tama po ba? May nagagayat na ba tayo sa akin? Okay lang. Tama ko lang gano'n, Lord. Ayun po ba? Amen. Sobrang buti ng Diyos sa buhay natin para may mag-inanakit pa sa atin. Lahat po yun ay galing sa salita ng Diyos. Wala tayong ginawa dyan ang ating salita lang. Pinapabasa niya yan sa akin, hindi po ba? So, ibig sabihin,
mahal tayo ng Diyos. Amen. At ang sabi po sa Hebreo 3, kaya tulad ng sinabi ng banal na Espiritu, okay? Kapag narinig nyo ang tinig, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, ang patigilin ng inyong puso. Tulad noong nagdimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukin nila ako. Ang Diyos ay nagdamdam na ng mga panahon sa ating mga saling life, sa ating mga ninuno, pati ba naman sa ating magdadamdam sa ating Diyos. Manunubo ka ba tayo ka? Hindi natin tayo subukin ng Diyos. Wala ko ng panahon at ang sabi niya sa sabi niya po na rito, di ba? Mga patigilin ang inyong puso, mga puso, tulad ng nagdimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukin nila ako. Saan natin tayo natin ng pagdidimagsik sa Diyos? Saan? Saan natin maihahambing ang ating mga buhay na masasabi natin tayo'y nagdidimagsik sa Diyos? Unang-una, pag ang pastor ay nagsasalita, sinusuwag mo nagdidimagsik sa Diyos sa mga buhay. Amen po ba? Amen. Pangalawa, yung mensahe na Diyos ay tinuturo ng pastor, hindi mo sinusunod, naging magsika sa Diyos. Mga namang sundin mo yung mapuputing bagay, hindi mo kakakastak kung ikaw ulit ang iyong pamumuhay. Hindi lang sa espiritual, laging sa pamumuhay, may kaagawa ng pagulad ng pagpapala at pagsunod sa Panginoon. Ay kaagawa po sa pagulad. Amen. Hello. Kung titingnan ninyo ako, kaya ako hindi nag-aral ng katulad ng mga pinag-aralan ng marami. Maraming talentong binigay sa akin, at hindi ako natututo. Amen. Correct. Kung sa isang hanap hindi ako tumulay, hindi ako mag-isip na ibang gusto. At hindi ako mabalik doon. Yun po yung natutunan ko sa Panginoon. Kaya ang hindi maraming pag-ibang. Yung mga sources na sinasabi niya sa mabalik tayo sa offering, magbubukas ako ng mga durungawan ng kalangitan sa apat na tulong ng kalangitan ng mga pagkakas. Ano yun? Yung mga sources na pinagtutunan ng mga kalangitan. Hindi yung puro pera. Karunungan nila pwede mo magsimulan para makamunlad ka. Amen. Hindi. Hindi ko magpulan. Mayaman ang dito mga sinta, kaya hindi lang ito nasita. Yung mga karunungan na hindi mo alam, nag-aaral tayo, yung sinasabi pa, marami nag-aaral, hindi nila nagawin sa kanya pinag-aaralan. Dahil ang lugar kayo, di ba? Pero dito ang mabuti. Amen. Kung talagang kalooban ng Diyos, ikaw ay susunod sa kanya kahit hindi ka nakatapos. Pag-ibigay ka ng maayos na Amen. at hindi ka mabubuti. Hello. Amen po ba? Amen. Lagi po ng Diyos. Naku, hindi totoo, hindi sinungaling ng Diyos. Ang mga sinungaling niya, yung kaaway. Hindi po ba? Ang sabi niya, kung ikaw ay hindi susunod at lumalagdag ka na bibigyan sa Diyos. Eh, sa Diyos mo lang yung magsikan. May magsikan ba sa Diyos? Kung may nag-magsik man, ang kaaway lang hindi tayo. Kasi hindi tayo kaaway ng Diyos. Tayo ang kakampi ng Diyos. Amen? Ano ano po ba? Kung may nag-magsik sa Diyos, ay yung kaaway ng Diyos. Hindi tayo mga kaanib at kakampi ng Diyos. Mga anak ng Diyos. Kasi mga anak ng Diyos, kaanib din ng Diyos. Hello. Kaya walang dahilan. Kailangan natin sumaya pa, sumiglang, diba? Makita mo yung mga blessing na nakahanda sa'yo, talagang hinanda sa'yo ng Diyos. May-enjoy mo natin yan. Amen. Ang sarap-sarap kaya, kahit marami kang problema kinakaharap, wala yan sa'yo. Ang laki na kaya na sulusin sa problema yung buong kalangitan. Hari-kaharian niya yun eh. Amen. Diba? Ang buong kalangitan ay kaharian ng Diyos. Kaya yung mga nandito sa lupa na sumangkagay sa kanya, sinusunod niya rin yung mga sulusin kapag wala na mga sulusin mo. Amen. Kaya ang saya-saya, umasa
sa Diyos na nasa langit. Okay po? Ganyan po kasuti ang Diyos. Kaya, ang sabi po sa awit 95 verse 10, last verse ko na po ito. Ang sabi po niya dito, sa awit 95 verse 10, 40 taon sa inyong ninon ako nagdamdam. Nakakagal, no? 40 years ang mga na nagdaramdam dyan sa ating mga pinanggaling ng langit. Ang aking sinabi, silang isuin. Walang kaundangan. At ang mga utos, uy, ayaw nilang sundin. Diba? Pag ang Diyos ko ay nagsasalita at nakunawaan ko yung kanyang sinabi at nilabas ko yung kalooban ng Diyos, nagkaramdam pala ang Diyos. Paligal na lang kung hindi natin naunawaan yung kanyang sinabi. Hindi po. Pero kung naunawaan mo hindi mo sinunod, nagkaramdam pala siya. Gusto ba natin magdamdam ang Diyos? Hindi yun masaya. Sabi mo, aray, naku, aray. Aray, naku, aray. Parang dapat yung puso ko, ito tinabog niya yung aking sinabi. Ito, ang sakit ng puso ko. Bakit? Dapat dyan mo itinabog yung kalilig mo. Sakit ng puso ko. Bakit? Kasi hindi yung sinabi ko. Namumuhay pala ang Diyos. Yung gagawin. Kasi alam natin kung ano yung resulta ng pagkakako. Eh, ito ba? Kasi wala tayo ng Diyos. Kung hindi tayo nga ng Diyos, wala tayo dito ng hello. Alam mo kang mahal kayo ng Diyos? Puro kayo kayo. Parang natutuwa naman kayo ng Diyos. Ano pa ka natin Diyos? Pinapabatid niya sa atin at ang pamagitan ng ating mga buhay. Hindi sila dapat magdaramdam. Amen. Kasi apat na pong taon ang lumipat yung magdaramdam niya. Ngayon ba? Pinapabatid niya. Noon pa yun, pero ngayon, ayaw niya magdamdam sa atin kasi sa atin walang lalabas na suwain. Pero, Amen. lahat tayo ay susunod at magmamahal sa Diyos. Napakalit ko na requirements sa ulit. Diba may requirements sa ulit, diba? Hindi mahirap. Hindi ka sunod na parapay ka sa mga gobyerno, ang dami na nila nakain. May MDI, may volunteers, may SSS, may PELAR, may pag-ibig. Puro gasto sa Lord, o puro talagang maraming gasto. Pwede magbibigay mo yung para sa Diyos. At pamasahin mo kung malayo ka. Pero hindi nagbibigay ng pamasahin at sa office at pagkain mo. Hindi siya nagbibigay sa marami. Ito ba? Ano naman ito ba? Amen. Parang galit yung mga marami na mga naging sa akin. Amen? Pasindi na tayo. Ganun din ang magsabi sa akin eh. Mas magagawa kaya. Hindi naman gawin natin yung salitahan. Pinipili natin yung salitahan ng Diyos. Hindi ako yung pinilipit dito. Hindi natin kaya ang pinipili ng salitahan ng Diyos kasi pag pinilipit ko yung malamang sa akin ang balik pinipit ako sa Diyos. Katatapos ako mapilipit sa Diyos. Kasi hindi natin alam, hindi niya gawin. Kaya ang pinakasabi niya, sabi mo sa ng Injil, ay tao! Sabi ka sa Injil, sinasabi mo ito, sabihin mo ito, pinagsabihan para nabutan mo sa akin yung kamatayan niya. Siyang lang ng Injil, ay tao, pagsabihan mo yan. Pag hindi mo yung pinagsabihan, o mamatay siya, para nabutan mo sa akin yung kamatayan niya. Kung di ba nakakatakot, hindi mo lang pinagsabihan para nabutan mo yung buhay nila. Ayun po yun, luwan sa mga ito sa Kasi ba naman, sasagutin mo ba nila? Naunawaan niyo po ba? Amen. Ang pinagkaya, napakalisabi sa akin ni Emma, ni Apostle Felix. Napakalisabi sa mga ng salita ng Diyos kasi ikaw yung unang-unang bibigyan ng Diyos. Amen. Napakalisabi. Pastor, hindi ko ako pastor. Pastor, hindi ko ako pastor. Napakahirap naging pastor.
Yung buhay ko, pinipilit ko ilagay sa madun. Pero pinipilit yung pamaligitan, galing ka sa balot ko. Tapos yung buhay niya, ikaw pa yung mananagot. Ano Panginoon ko yun ang Diyos? Kasi napakaligat sa obligasyon na yun. Kaya, sa buhay ng bawat isa, mayroon pastor na inilagay sa kapanunan. Ang paggalang natin sa kanya ay paggalang sa Diyos. Amen. Ang pagsuway natin sa kanya ay pagsuway sa Diyos. Ang pag-imagtik natin ating kalugan sa kanya, kung di nagsasalit, ano tayo tinutuloy, pag-imagtik sa Diyos. Makikilala mo ang Diyos sa buhay mo. May iba't-ibang mukha ang Diyos mo. Handa natin. Hindi mo man siya nakita, pero mararanasan mo ang Diyos mo nila sa buhay mo. Pero kung ito ay nagtapat sa Diyos, kahit mo nila kapaligid sa'yo, nakikita mo, nararamdaman at hindi ka nakadaman ng kabawan ng mga kalusutan. Bakit? Suklutan mo ko pa rin ng iyong kapangyarihan. Ulutan mo ko pa rin ng iyong panalago, kaya hindi makapalig kahit sino ang sa'yo. Amen. Kahit sa kalusutan. Ako ang iba. Ang mensahe ng Panginoon, doon sa mga sasampalatan sa Kanya, mayroon pangakong lupain ng kapanataan at kapanataan. Ano doon? Dito sa church ay bayan ng Diyos at ang Diyos ang ating pastor. Kung natakot kayo sa ating pastor, at yung makanasang sila natin, hindi tayo nag-duwagin para pangalan. Kaya natin sa mga pastor. Hallelujah.